Kamusta mga brad? It's me Eric at sa video na to, sasagot lang ako ng isang question ng isang viewer na nag-comment. So medyo mahaba yung comment niya pero yung essence, ang question lang talaga, redundant ba kung same vibe or same scent style yung perfume or mga perfumes? So parang ang tanong niya kasi, meron siyang multiple perfumes na may similarities yung scent DNA. So, tinatanong niya kung advisable pa ba na bumili pa nung iba pang mga popular na alternatives. May naisip ako na 8 points para sabihin ko na oo, advisable. Pero akin lang to, opinion ko lang to. So, depende pa rin sa inyo kung agree kayo or kung hindi. Number 1, slight nuances can evoke unique moods. Ano muna ba yung ibig sabihin ng nuances? Ang ibig niya sabihin, yung slight differences o sa madaling salita, yung konting pagkakaiba nung dalawang pabango. Nagawan ko na to ng video pareho. Gagamitin ko example for this dito sa number 1 point. Alternatives sila, similar yung scent DNA nila, pero mas matamis yung initial scent nito kumpara dito. Mas citrusy ang initial nito. So, pareho halos yung mga occasions na pwede kong paggamitan eh. Parehong pangharabas, parehong pang mainit. Pero dun sa slight differences dun sa scent ng initial spray, pwedeng mag-evoke ng specific mood ito dun sa initial spray na may difference dun sa pwedeng ma-evoke na mood sa initial spray nito. Since more citrus ito, mas brighter. So, sabihin na natin mas energizing yung vibe pag naamoy mo siya sa unang spray. Kumpara dito na though may citruses din sa umpisa, pero slightly sweeter sa umpisa. So, iba yung atake, iba yung mood na pwede niya ibigay sa'yo sa umpisa. Pwede ko sabihin na mas pakiramdam ko, mas bata ako kapag ito yung ginamit ko kumpara dito. Kasi, para sa akin, yung matatamis na pabango, na katulad na ito, na ganitong scent DNA, nabibigyan niya ako ng ganong vibe na parang bata. So, yun yung example ko dito sa unang point. Different scent DNA, yung slight nuances, malaki yung nagiging impact dun sa mood na nakukuha mo kapag naamoy mo yung scent. Specific sa kahit sa dry down pa yan or sa umpisa. Number 2, oil concentration. So, familiar naman tayo na may EDT, may EDP, may perfume. Pataas ang pataas yung oil concentration. Normally, mas paganda yung performance. Pero hindi yun absolute. Sa experience ko rin, nagbago yung oil concentration. Although pareho naman yung scent DNA nila, Eros, EDT, EDP. Parang mas may depth yung EDP. Parang mas pambata yung EDT. So, different oil concentration, iba yung experience. Kahit sabihin kung pareho yung scent DNA, iba yung experience. Number 3, performance, longevity, projection. Sama na natin yung sillage. So, ang naisip ko example dito sa Vag Elixir, Lata Facade. Parehong popular, mas mahal, mas mura. Nuclear performance, ang lakas din ng performance nito pero kung ikukumpara ko sila, grabe to. So, naisip ko ito example kasi performance, longevity, projection, nuclear. Ito malakas pero hindi siya nuclear. So kung ikaw yung tao na gusto mo yung scent DNA nito, pero para sa'yo masyado itong malakas, para sa'yo hindi bagay do sa lifestyle, do sa mga lagi mong pinupuntahan, kasi nga masyado siyang malakas, baka ito yung pwede mong gamitin. Kasi kung type mo yung scent DNA ng Sauvage Elixir pero kailangan mo ng mas mahinang version, ito yun. Baliktarin ko rin yung explanation. Kung gusto mo yung scent DNA nito, pero nahihinaan ka, ikaw yung tao na lagi nasa open area, malaking venue, gusto mo ina-announce yung yung pagdating mo doon sa crowd, tapos nahihinaan ka dito kahit nag-overspray ka na. Ito siguro yung bagay sa'yo. Kasi, ito, upgrade ng performance nito. So, vice versa, diba? Number 4, back up for your signature scent. So, sabihin na natin may paborito kang pabango, lagi mong ginagamit, gusto mo yung amoy. Kaso na-discontinue kasi nangyayari talaga yun. Naisip ko example, Bulgari Aqua Amara. Hindi ako sure kung
meron na ulit ganito ngayon, pero diniscontinue to before. Nakahanap ako ng alternative, Pandora scent, Amorist. Hindi sila 1:1, pero may similarities. So, since discontinued na to, gusto ko yung amoy niya, at least meron na akong alternative. Kasi, hindi ko na to gagamitin, gagawin ko na lang siyang collection, hindi ko na rin siya ibebenta. So, itatabi ko na lang siya. Anytime na pwede na gusto kong spray, nandito. Pero kung gusto ko talagang gamitin, full wear, hindi ko na i-full wear muna to. Ito na lang, 'di ba? So, at least meron akong alternative. Scent DNA, discontinued yung OG na ginagamit ko. Meron pa akong makukuha ang alternative. Number 5, layering potential. So, ang naisip kong i-example dito, si Denim EBP. Yung legendary si Denim natin. So, may mga kakilala ko, personal na kakilala ko, na gustong-gusto nila Aventus. Signature scent nila, pero alam nating mahal yon. Tapos, di ba, may batch variations. Merong mga fruity, merong mga fruity batches, may mga smoky batches. So, yung mga smoky batches, okay, sige. Kasi smoky rin to. Ang ganda ng dry down, di ba? Pero yung mga fruity batches, gusto nila na may smoky sa dulo. So, ang naging solusyon, nilayer nila. Nakuha nila yung fruity ng Aventus. Pero pag nag-dry down, eto na. So, pwede may layer. Hindi lang dito applicable yun. Maraming pabango. Iba-iba. Number 6, unique takes or twists. Naisip ko example dito, Urban Man Elixir. Bakit ba sumigat to? Kasi sinabi dati na para siyang Sauvage, para siyang Creed Aventus, para siyang BR540. Lahat yun mabango. So, since mahilig ako sa Sauvage, mahilig ako sa Creed Aventus, ginamit ko rin, na-enjoy ko, alam ko yung scent DNA, meron nga, sige, agree ako, hindi 1:1, pero nandun. So, na-enjoy ko yung scent DNA, na-enjoy ko rin yung twist na meron siya. So, overall, nagustuhan ko, tapos ang ganda pa ng performance, ang ganda ng projection, ang ganda ng longevity. Number 7, prevents fragrance fatigue. Dito sa number 7, mag-disclaimer ako. Kasi medyo scientific siya pero wala akong basis or wala akong scientific proof para sabing absolutely true ito. So, familiar tayo dun sa nose blindness, diba? So, sabi kapag lagi mo ginagamit yung isang pabango, pwedeng dadating yung point na hindi mo na siya naamoy or kala mo wala na siya. Pero yung katabi mo, yung mga nasa paligid mo, na-appreciate mo yung pabango, naamoy pa nila, meaning nandun pa. Na nose blind ka lang. So, ang naisip kong solusyon sa problema na to, same scent DNA, yung alternative, gamitin mo. Babalik ako dun sa kaninang point, yung nuance, yung slight differences dun sa scent profile. So, ang naisip ko, siguro napapagod yung ilong mo dito sa specific scent na to. Baka kapag ginamit mo yung alternative na hindi siya 1:1, baka mas ma-appreciate mo or mas hindi ka man nose blind. Tapos, ipag-alternate mo sila. Pero again, wala akong scientific basis na tama yung theory ko dito. Opinion ko lang. Number 8, emotional connection. Wala na rin akong binaba na mga pabango kasi madami yung alternatives na yung gagamitin ko sana example dito. So, ever since, bago pa ako nagbenta, before pa, nagsimula pa lang ako mag-collect, nagsimula pa lang akong ma-in love sa mga scents. Naniniwala kasi ako na perfumes are emotions and experiences in a bottle. So, ang sasample ko sana dito yung Sauvage. Kung napanood nyo na yung video ko doon, sinabi ko na, kung di ako nagkakamali, nabanggit ko na, nagamit ko kasi yung Sauvage sa maraming pagkakataon na may na-overcome akong problema or kumbaga nag-level up ako. So, naka-attach na dun sa scent DNA niya na nabibigyan niya ako ng additional confidence eh. Yung mood ko talagang hindi naman ako nagre-rely totally sa kanya. Pero kahit pa paano, nabibigyan niya ako ng magandang mood kapag gamit ko siya. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga alternatives. So, meron ako dyan meron tayo ng OG na Sauvage. Meron din tayo ng Officer, meron tayong Senate, meron tayong Ventana, may Modest Une, meron pang isa na nakalimutan ko yung pangalan. So, yun, kasi ang naisip ko, ang idea ko, gusto ko lang malaman kung yung binibigay na mood sa akin nung isang scent DNA, same din ba kapag ginamit yung alternative niya? Kasi nga hindi sila 1:1, diba? So, apparently sa akin nag-work naman kahit ano. Pero may favorite akong binabalik-balikan.
either yung OG na ABT or madalas officer. Yun yung 8 dahilan kung bakit i-recommend ako pa rin na kumuha kayo ng alternatives or ng same scent style, same scent vibe dun sa mga paborito nyong ginagamit. Pero kung isa-summarize ko into 2 words, itong 8 na to, personal preference. Babalik pa rin lagi sa personal preference. Meaning, hindi itong video na to, hindi yung mga tao sa paligid mo, hindi yung mga reviews na nababasa mo yung magde-decide. Ikaw pa rin talaga eh. Kasi for example, gusto mo tong pabango na to. May ginamit ka alternative na mas nagustuhan mo, edi lipat ka doon. Or so gusto mo gusto mo tong paborito mo, tinry mo yung alternative, na-prove mo, hindi, okay na ako dito. Ay di huwag ka na bumili nun. So ikaw pa rin talaga yung makakapagsabi. Ang sa akin lang is shinare ko kung paano ko na-experience. So kung capable ka or kung gusto mo mag-try, kumbaga parang magta-try ka kasi gusto mo matahimik ka, magkaroon ka ng peace of mind eh. Siguro kaya ka nagtatanong kasi gusto mo siyang subukan pero naghahanap ka ng sagot doon sa mga ibang tao na naka-experience na or parang validation siguro. So ang suggestion ko, pwede mong subukan yung mga alternatives. Sana naging makabuluhan yung content na to. Kung gusto niyo yung content na to, palagay ng comment, palike, saka pa-subscribe. Salamat.